Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capital Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Cagandiro, lalawigan sa Misamis Oriental o sa Gawasan Nasod. Good morning gikan dire sa Pilipinas mga ka-Angel. Kumusta? Adlaw na sab nga Lunes, June 28. 2021 mga kaigsunan, pila na lang kaadlaw matapos nusab ang bulan sa Hunyo. Ako gyapon si Rosa Kiatson din niya ang matod sa mga balita karong buntaga.
Gikan diri sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro kung asa nanukada ang sibya ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa ngalan sa mga kaubanan diri karon mga ka-Angel, sila si Angel Ryan Serigol Molog sa amo ang mga news team. Sila si Totong Sambas, Efren Lucia, Dro Sanuria, Ricky Rial, Chil Tilakas, ngan man Cheryl Imia, aga sa ato sa mga news correspondent dia sa gawas nga bahin sa ato ang nasod. Sila si Rick Balibria, B. Bianca o uban pa mga ka-Angel. Welcome sa ato ang pagpanaguban Angel News sa Patrol Morning Edition. Oras na mo dire sa Pilipinas, alas 7:08 na sa buntag. Kumusta ato nga mga ka-Angel dyan sa gawa sa nasod sa Kamanilaan? Aga dire sa may dakbayan sa Cagayan de Oro nga grabing pagbaha kaghapon mga kaigsunan. Kumusta ka itong mga market vendors? Ato sang kamusta ang atong mga kaigsunan diya sa merkaduhan karon? Atong unahan na Merkado Espirito, Kugon, Carmen, diya sa may Agura, ingon man na sa may Bulwa. Kumusta nga atong mga kaigsunan mga market vendors? Atong mga ka-Angel nga naagyapo na mga namaligya sa kadaplinan mga kaigsunan. Kumusta atong mga driver, atong mga driver o mga jeepney? Driver sa tanan driver mga kaigsunan. Oh, tanan. Aron nga way mahay. Apil na drivers pison, driver sa bulldozer, eroplano. Basta tanan, kumusta mo nga mga ka-Angel? Amo mga panginaot nga naamos kapiskay kabakog sa panlawas amo nagyapoy atong nga gipanghinaot mga kaigsunan mga ka-Angel labi na karon panahon sa pandemic. Agay bahala na lang og wa gitay maayom-ayom sa karon mga panahon na basta kay baskog lang ta. Pero lisod po lagi og gawa tay maayom-ayom magluya magita mga kaigsunan kung wa gitay madaw-daw atay maayom-ayom. Gumigan lagi nining nagpabilin nga modified enhanced community quarantine ang dakbayan sa Cagayan de Oro ingon man mga uman pang mga lugar dire sa Mindanao. Ala nga mo mga kanunayo mga panghinaot mga ka-Angel nga makasurvive kita pila naman lang kaadlaw duha na lang kaadlaw ato nang may balaan mga ka-Angel. Ang mo balhin usab kita sa laing nga mga sistema sa quarantine pero ambot lang kalagi mga kaigsunan og malagi unta ato lang yan po nga mobalik gini sa kadtong medyo normal nga panginabuhi. Ayan sa ato nga dadungog mga kaigsunan. Di pa man ni kumpirmado pero murag magpabilin nga punta sa MECQ. Pero ato na lang pag hinaoton mga ka-Angel nga kana di man na kumpirmado nga mga hohungihong. Ato naman na bati na sa mga kaberberuhan, mga kanto. Ato pa mga salitang kanto mga ka-Angel. Dala dito maglangan mga kaigsunan, ato nang adtuan, ato nang tunghayan ang ating mga uluhan sa ating mga balita sa umagang ito. Rita sa atong mga headlines karong buntaga. Luhan sa itong balitan lokal, former rebels, gihimong forest guard sa Kalasangan sa Bukidnon, mga kaigsunan. Samtang Pangulong Duterte gipangunahan ang paglusad sa Global Coalition of Lingkod Bayan Advocacy Support Group o Force Multiplier sa Camp Crame. Samtang sa atong balita, uluhang balita sa gawasan nasod. Pulis sa Minneapolis nga nakapatay kay George Floyd gihukmang mapriso sulod sa 22 ka tuig. Samtang sa atong sports news,
Milagin ni sports reporter Ricky Rial. Manny Pacquiao mabalhin nila sa Amerika. Samtang sa tunugang sports news, training sa away ni Errol Spain sa 50% na kay Pacquiao. Sa atong balitang espesyal, mag-uyab nga gikadina ang mga kaugalingon sa matag usa kaniadtong Valentine's Day nagkabulag human sa 123 ka adlaw. Sigurado kina makanyan kay wa may forever gyud. Way forever rin kalibutan na. Kung magkasinayop, bulag na. Sa showbiz news, Migan, yang malipayong nga gibalita nga dunay usa ka TikTok followers. Oh, isa ka milyon na yung followers TikTok oh. Sabay premyo manager sa kanang daghang ka viewer sa TikTok. Ha? Unsay premyo makasapi kay punta na kay magtuon tag TikTok. Kuwarta kay punta? Moro kay pag YouTube. Ay unya ka lang TikTok ka. Unya ka lang TikTok ka kay pag-aralan ta ka. Ito mga ka-enjoy. Sige, atong nga padayon ng atong mga uluhan sa itong balita karon nga buntaga. Balita sa mga uluhan balita sa atong mga news reporters. Atong mga news reporters, mga kaigsunan nga nagpanikad, nagkamang-kamang, tumbling-tumbling. Samtang na mabati mga kaigsunan ang report unya ni Manager Ryan Saricolmulo sa yang update sa COVID-19 mga ka-angel. Anya si Totong Samba sa lalaki nga gipusil patay sa duha ka wa mahiling nga suspitsado. Ya sa ikaduhan yang balita mga ka-angel, lalaki gyapon landig sa balay Tambalanan human gitigbas. Sa baka high class yan ning gipanigbas man mga ka-angel. Samtang uluhan balita ni Efren sa Lucia. Doon na duha ka pigiri diya sa may libunan magidon ang gipasaraduhan tungod sa pagdagsang sa langaw. Sa atong pagpadayon mga kanyan sa balita. Ulang balita ni Drew sa Noria. Doon ay 17 anyos mga kanyan ang gi-rape matud pa ni Drew sa Noria. Maray mga luwan sa itong balita karong buntaga mga ka-angel. Ang higpit nga soy na mabati, human lamang nining pipila nato ka mga pahinomdom. Ay standby kay balik ko sa dili madugay mga ka-angel. Human lamang nining atong mga pipila ka mga pahinomdom. Ay standby. Para alas 7:17 na mga ka-angel. Arita karon sa bulyada sa atong mga balita karon buntaga. Naantang atong local news karon buntaga mga kaigsunan.
Sa Cagayan de Oro sa pagsaulog sa ika-33 sa Philippine Environment Band and Department of Environment and Natural Resources sa DNR Region 10. Isubli ang commitment sa pagprotekta o pag-rehabilitate sa kainayahan sa Northern Mindanao sa paningkamot. Nga dunay balansi nga kalambuan o malungtaron na taliwala. Sa gatubang nga mga coronavirus sa COVID pandemic, ang bulan sa Hunyo gikiproklamar sa panahon ni Presidente Aquino pinagi sa Proclamation number 237. Isip Environment Month adunay mga aktibidades nga gihimo ang Departamento sa Environment and Natural Resources aron lamang mapahibalo sa mga tao o makaauhag sa mga katawhan na kitang tanan. Doon ay responsibilidad sa pag-alima, pag-amuma o pagpalambo dili lang sa environment o appeal food. Sa kinayahan na mato ni DNR Region 10 Regional Director Arligi G. Adorable. Sa gipigayon nga Chords 10 podcast ni Communication Secretary Martin Andanar sa niyadtong Hunyo 26. Gipaambit ni Regional Director Adorable ang update sa rehiyon. Then namatod niya ang nakatanom na sila og 121 ka hektarya nga kahoy subay sa Enhanced National Greening Program. Closely ang koordinasyon sa El Salvador City sa coral planting alang sa ecotourism, pag-asister sa land title issue o paghatag sa lokal nga government unit LGUs sa technical assistant sa pagsiguro nga dunay sakto nga implementasyon o monitoring sa ilang tagsa nga napulo ka tuig nga solid waste management plant aron na masiguro nga dunay air quality management sa rehiyon. Subay sa Clear Act of 1999 matod ni Adorable nga nag-establisar o nag-empower sila sa 5 ka air quality sampling station sa rehiyon. Isip suporta usab ni Presidente Rodrigo Duterte, Executive Order AO 70, DNR Region 10, mi-hire sa mga former rebels, isip mga forest guard aron na mapugan ang illegal nga laging sa kalasangan diha sa Bukidnon, mga ka-angel. Bano lang sa linya nato mga ka-angel ang buhatan sa pag-asa pinagi ni DC Baran Flores. Ma'am DC, may buntag? May buntag po sa master, may buntag po sa itong mga suking tigpaminaw, manatulakaw sa panahon karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakapekto karon sa tibok dapit sa Mindanao. Karong adlaw makasinati kita sa panalagsang pagdag-om na dala sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa isolated o patak-patak na mga pagbundak sa ulan kilat ug pagpanalugdog. Ang atoan namang hangin hinay nga tinasa kasarangan nga magahuyot gikan sa south na direction ug atoa po dayong kabaybayunan hapsay nato sa kasarangan ang pagbalod. Ang agwat naman sa temperatura sa dakbayan sa Cagayan de Oro magagikan sa kabugnaw nga 23 nato sa kainiton nga 32 sa suktanang Celsius. In the next 2 to 3 days po wala kita gina-expect na formation of any kind of weather disturbance sama sa mga low pressure areas ug bagyo sulod ug gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Atong Philippine Standard Time karon alas 7:20 sa buntag. Di kami sa buhatan sa Pag-asa DOFC lugar El Salvador City kini si Daisy Baran Flores reporting. Nagasalamat Ma'am Daisy Baran. Salamat sa sure ng buntag sa tanan. Baran nabati mga kaigsunan ang buhatan sa Pag-asa karong buntaga. Sa atong pagpadayon mga ka-angel, ang dugang mga balita karong buntaga. Ato sang ambagan karon mga ka-angel ang balita ni
Angel Tutong Sambas. Ano na ang tagon sa report ni Tutong Sambas? Atong galantawan ng location karon tong. Tong. Yes, Angel Rose. Sige. Kadili pa kong report ako sa i-acknowledge sa atong kauban sa dato na diin ni ako karon nga mga panahon na akong lokasyon. Asa na bet? Si Dato Tumbaga. Asa na dapita? Gitawag nga si Uncle Sign ani nga Black Cobra. Dili sa makabalan nga area karon nga mga panahon na din nanikab ko karon sa akong mga report, Angel Rose. Sige, kumusta na lang ko ni Dato? Sige. Regards kamusta? ko. Si Dato Tumbaga. Kauban nato ni Sabak, volunteer sa Gig Crime and Corruption. Okay, daghan na ba kayo mo di ay? Ay, daghan na kayo. Kadahapon doon ay among kuwan gapon, inig abot sa katapusan sa bulan. Doon namin mga panghisgutan dito sa Dato Humo. Ay, nangita po, regards po nimo si Dato Humo sa imo. Sige, kung sa mga uyab ng style, iglang nga rebound. Okay, sige. Sige. Ano na pagkaroon sa atong report na nahagdaw gikan usab sa kapulisan sa Balingwan. Then padayon pa kining gipangita ang duha ka mga suspek human kini gipusel patay ang maong biktima. Nga si Richard Baclao, 26 anyos kini ug presidente sa Purok 5, Mapang Ale, Balingwan Misamis Oriental. Usa kini siya ka mag-uuma nga gitawag usab kining gabasiro sa maong mga kahoy. Subay po usab sa report nga atong nasairan, samtang kini siya ng gabas-gabas sa nasampit nga kahoy kung gitawag nga palkata diya sa mga lugar o kauban ang iyang mong edisuon nga manghod nini. Dunay duha ka wa mailang suspect nga nakabulit kini og nakadakit bayong pusil sa mga biktima. Then gamit ang wa matinong armas sa 5 ka higayon tumong sa iyang kalawasan sa mga biktima. Inundan sa iyang hinanaling nga kamapayon. Bayong sibat ang wa mailhi ng mga duha ka mga suspect. Sa karon padayon pagkining pangita sa kapulisan sa Balingwan ang nasampit nga wa mailang duha ka mga suspect human kini gipusil ang maong biktima gamit sa wa matinong armas ni nakaangkon kini og mga 5 ka mga samad sa parte sa iyang kalawasan. Samtang sa laing bahin usab Angel Rose report sa atong nakuha sa kapulisan sa police station na Cogong. Then hospital in town ang usa ka lalaki human kini gitigba sa ubon. Biktima nga si Marlon Alopia, 46 anyos kini presidente sa Yakapin Street, Barangay 36 Ciudad sa Cagayan de Oro. Samtang ang maong suspiciado sa pagparigbas, mailaw usab sa pangalan ni Richie. Lingkod ang Panginoon o presidente usab sa maong barangay. Subay usab sa report nga atong nasairan, dunay damay nga banaglalis kung panagbingkil kay suspect og biktima. Kalit lang kini siya ni bunot og ni tigba sa mga usos ngadto sa mga suspect gamit ang sundang sa duha kay gayon. Then mato pa naigo in town kini sa ulo og ampaga ang nakaangkon sa mga biktima. Og dayon usab gidala usab kini sa hospital karon nga mga panahon na. Tugang po sa batong nasairan, karon nagpaalim sa mga hospital o ang nasampit usab na suspetsado nakaroon na loko sa tangkal sa police station Cogong o magatubang kini sa kaso nga ipahamtang bato kanya ug dugang po usab na investigasyon. Mao ta atong report kay kuha kita lang sa kunimutangan dinhi sa panimalay ni Dato Tumbaga. Kini si Angel Tutong Sabas nag-report live sa Angel Broadcasting News Online. Tong. Okay, Tong, napakadya. Wala na sa itong mga Angel, kaya ito tang pumutanon og unsay sistema diya kagapon sa pagbundak sa ulan mga ka-Angel. Sige. Oras na nato alas 7:27 na mga ka-Angel. Sa atong pagbadayon. Ato ta sa ato apang dugang balita mga ka-Igsonan.
Arita sa to ang balitang nasyonal mga kaigsunan. Standby Efren na si Lucia sa mong report. Unahon ta si Efren. Unahan nato si Efren mga ka-angel kay basin og magsilos ni siya kay iyahang apelyido si Lucia Rabagyod. Naka-headline na ta og nasyonal. Arita balik tas lokal mga ka-angel. Atong paminawon nga ron na report gikan ni Angel Efren si Lucia sa iyahang report. Atong paminawon si Efren. Kapigire ang gipasirhan ni Mayor Aurelio Lopez sa Libuna Bukidnon tungod sa reklamo sa mga katauhan halos tibuok lungsod sa Libuna ang gihugpaan sa langaw matod pa sa mga residente. Wala na social distancing ang mga langaw. Ang duha ka barangay nga gisirhan mao ang barangay San Jose, barangay Langka, na adunay tigiri. Pinagi sa iyang executive order 130 nagipakanaog niini nga order sa mayor. Ang uban nga residente usab ingon nga dili lang ang langaw daw hasta usab ang mga poultry kay mag-spray ang poultry ang mga langaw manumbalay man sad. Adios. Sa laing bahin. Sila rin nagbahin. Sige. Usa kapatay ang nahikaplagan sa iyang pamilya. Alas 8 ang takna sa gabi sa Upper Tambo, Makasandig. Matod pa, sa pamilya, wala na kinabuhi ang usa ka 51 anyos nga si Hel Kumunray. Matod pa sa pamilya nga aduna kini siya hambin nga sakit o dunay siya maintenance. O basin sa wala sa basin pa sa matod pa sa pamilya nga basin wala siya nakatumar sa iyang maintenance. Pulis nag-ingon nga walay foul play ang kamatayon sa usa ka tegolang. Niaghat pa ang pulis nga ipututsi. Pero ang mga anak o asawa wala na mo tugot kay wala man gini foul play. Kini si Efren si Lucia reporting live sa Angel Broadcasting News Online. Thank you very much, Efren si Lucia sa imong report. Mga ka-angel. Pero sa tabag padayon mga kaigsunan mga ka-angel arita sa tundugang balita. Atong ipabuhagay ng atong balitang nasyonal. Gilusad sa kadakuan sa Philippine National Police PNP ang Global Coalition of Lingkod na Bayan Advocacy Support Group and Force Multipliers nga gitambungan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nakalabayang Biyernes sa Campo Crame na nagsilbing keynote sa speaker ang guest of honors. Si Pangulong Duterte ang nag-administer sa oath-taking ceremony sa mga leader sa nasampit nga grupo. Patuyuan sa Global Coalition International o local organization nga dunay multi-sectoral efforts para sa mapilion pang qualitative kung collaborative partnership sa komunidad security sector ug ang gobyerno. Labi na sa kampanya kontra sa communist insurgency, illegal drug extremists, terrorism ug disaster mitigation. Ipresenta ni PNP Chief General Guillermo Elizar kay Pangulong Duterte ang 11 ka leader sa international o local organization. Kini ang mga sumusunod na kabataan kontra droga at terorismo, National Coalition of Information Technology
advocates for change. Joint Industrial Peace Concern Officer Alliance for Industrial Peace Program. Kalikasan International and Local Help Days Global Peace Community Relation Anti-Crime Community and Emergency Response Team. Association of Chiefs of Police of the Philippines Incorporated, affiliated NGOs. Foreign National Keepers Network Project Juana Magdalena Mission, barangay-based organization o faith-based organization. Giday gusab ni Pangulo Duterte ang mga nahimong inisyatibo o estratehiya sa PNP para matudlukan ang sobrang 5 dekadang problema sa communist insurgency, kada kong kontribusyon sa katuyuan o paglantaw sa National Task Force to End Local Communist Conflict. Sa mensahe ni PNP Chief, matud niya kining strategy o mga pamaagi kauban ang pipila ka mga proyekto o programa makatabang para mamaayo ang kinabuhi sa sambayanang Pilipino. Gimugna sa PNP ang Global Coalition of Organization na dili lang dinhi sa Pilipinas o dili sa uban pang mga kanasuran, mga ka-angel. Alas sa 7:34 atong paminan karon ang report pinagi ni Ryan Serigal Molo sa iyahang COVID update, mga ka-angel. Ryan? Upat ka mga tao ang nakabsang sa kinabuhi tungod sa COVID-19 na dili sa Region 10. Iniinungda na mo kabata karon sa 85,000 ang tinatibok ang ihapa sa mga nangamatay. Gumikan sa kairo sa nausap karon sa 195 ang nadugang sa kaso. Sa data o mitabat na sa 91,465 ang nataptan sa COVID-19 hangtod sa usap. Diina 123 ang lokal sa Caco, 40 ang gikan sa Bukidnon, 20 sa Lanao del Norte, 33 sa Misamis Occidental, 20 sa Misamis Oriental, 83 sa Dili sa Ciudad, o duha usab sa Iligan City. Samtang duha ka bagong kaso ang NSI natala sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro City, Hinungdan. Adunay nadugang nga 340 city sa mga pasyente sa COVID-19 ang na-recover gikan sa maong balatian sa Northern Mindanao. Kini si Angel Batola, Ryan Serigal Molo para sa Angel Broadcasting News Online. Thank you very much, Ryan Serigal Molo sa imong report, mga ka-angel. Atong oras, alas 7:35 na sa buntag, mga kaigsunan. Padayon ka doon sunahan sa atong dugang pa mga balita. Marita sa balitang internasyonal, mga ka-angel. Gihukmang mga preso og 22 og tunga sa tuig ang kanhi Minneapolis police officer nga si Derek Chauvin tungod sa pagpatay sa Black American nga si George Floyd kaniadtong 2020. Unang girekomenda sa prosecutors nga 30 ka tuig nga hukom, pero gipangayo sa abogado nining probation og ang panahon na kini nga naaresto. Ang kwentahon na magatubang si Chauvin og 40 ka tuig nga pagkapriso tungod sa second degree murder, 25 ka tuig tungod sa third degree murder, ag 10 ka tuig para sa manslaughter. Matud sad ni Hennepin Country District Court Judge Peter Cahill nga ang ipahamtang nining hukom dili base sa emosyon o simpatiya. Una nini konbiktado si Chauvin kaniadtong Abril sa second degree, third degree murder o second degree manslaughter. Matud sab ni US President Joe Biden nga ang hukom eksakto lang mamahimong mga dunay lapad nga kilo sa protesta sa diha nga mapatay ang pulis samtang giaresto
si Floyd tungod sa gingong nga usa ka kagubot nga nalambigitan mga ka-Angel. Alas 7:37 na. Arita sa report ni Angel Ricky Rial, siyang sports balita mga ka-Angel. Nanta si Ricky Rial. Ricky! Rick? Okay, Angel Ross. Mayong buntag. May buntag po sa tanan mga ka-Angel. Sige, Ang good atong morning, balita Rick. karon nga na ang atong balita karon nga nasagap Angel Ross. Alang sa balitang sports, Pacquiao mobalhin sa Amerika. Mularga na paingon sa Amerika si Senator Manny Pacquiao sunod semana para pagpahugot sa iyang pagbanse-banse batok sa batanong walay pildi nga si Errol Spence Jr. para sa ilang away karong Agosto 22, 2021. Ang 8-time World Division Champion nga si Pacquiao samtangang nag-ensayo sa General Santos City uban ang iyang head coach nga si Boboy Fernandez para sa labing dako niya nga away intandi sa nanglabay nga mga tuig. Si Spence sa iyang pabahin nagmakuli panghatag sa iyang prediksyon batok sa iyang pagpakigharong sa Pacquiao apan iyang gipasalig nga malingaw ang mga tumatanaw. Sa taong duwa nakasugal ang duwa ka bakos ni Spence, ang WBC ug IBF samtang WBA ang kang Pacquiao mugang mudaog sa maong away maoy makaangkon sa mga titulo. Ang ticket sa maong away nagkatidad og $105 ngadto sa labing mahal nga $2,505. Mao ko to nga to nakuha nga balita karon alang sa balitang sports, Angel Ross. Okay, alang sa pwesto sa Angel Broadcasting Online Streaming Services, ini si Angel Patroliki Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Thank you very much, Ricky Real. Sa mong ka-report, abi ko si Pacquiao matunog dito nagimobalhin mga ka-Angel. Ito lang diay para mo training dito mga kaigsunan. Gumikan sa iyang away karong August 22. Para siyang training ng mga ka-Angel. Si Ricky Real ang atong sports news. Karong buntaga. Sa atong magpadayon sa atong mga balita. Ato sa paminahon si Richel Tilakas. Sayang espesyal nga balita mga kanya showbiz news. Atong paminahon si Rachel Tilakas siyang showbiz news sa mga ka-Angel naka-standby karon sa atong linya. Chel, na manok na ba? Sige, Chel. Yes, go may ahead. buntag. May buntag. So, para ang showbiz news, may ganyang malisayang gibalita na dunay 1 million TikTok followers. Malitayang gibalita ni ganyang nga doon na kiniud sa kamilyong followers sa TikTok sa iyang Instagram account. Di-anunsyo niini ang nasangpit nga maayong balita ug ipasalamatan niya ang mga followers sa iyang mga nakalokong pagpakatawa sa TikTok. Si Megan ang unang Filipina nga gikorunahang Miss World Philippines kaniadtong 2013. Ug kaniadtong Enero 2020, ikasal siya sa aktor na si Michael Diaz. Yan lang po. Kana lang ang ato ang update sa showbiz news. Chel. Indora? Chel. Yes. Pagka mo mag-trending ka sa TikTok, pila ba'y kitaon na to, anak? Kay mag-practice sa pag TikTok. Dako gid ang kitaon ana. Dako gyud so makapalit ka tag kotse kanang kuan? Fortuner? Makapalit jud. Pila ba ang Fortuner karon? Milyon na siguro na. Sige. Sige, Chel, panlang report. Para sa atong showbiz news, kini si Rachel Tilakas para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, mag-TikTok na taon niya, mga kaigsonan. Kaya na itong kauban deres media nga sige TikTok.
ikaw ba dire sa media mga ka-angel nga pertigin niyang lipaya kita siyang TikTok. Awaton na ito na yung forma manager. Katong yan sayo-sayo nga murag ka ng kwan bitaw, pato nga nabunalan ba? Kisi-kisi. Ano, balikan ta si Rachel Telaka sa iyang special nga balita mga ka-angel. Atong balikan si Rachel Telaka sa iyang special nga balita, Chel. Chel. Yes, may buntag otro. Sige. Sa atong balitang espesyal, mag-uyab nga gikadina ang mga kaugalingon sa matag usa kaniadtong Valentine's Day. Nagkabulag human ang 123 ka adlaw kaniadtong Valentine's Day. Nahimong hisgutanon ang mag-uyab gikan sa Ukraine na sila Alexander Sodlay o Victoria Pustavitova. Human gikadina nila ang ilang mga kaugalingon sa matag usa para isalbar ang ilang nagkaluya nga relasyon. Sa tabang sa National Register of Records sa Ukraine, gibutangan sila og kadina nga dunay seal aron pamatuod na dili nila dayaon ang challenge. Ang plano sa mag-uyab milungtad og 3 ka bulan nga wala sila nagkabulag aron himuon nila ang tanan sa ilang mga adlaw-adlaw nga mga trabaho nga magkauban. Daghan ang nagdula sa kakayahan nila nga mag-uban og 3 ka bulan pero napamatud-an nila ang ilang mga kaugalingon nga miabot sila nga nakakadina sa matag usa sulod sa 123 ka adlaw. Pero imbes nga maayo ang ilang nabugnaw nga relasyon, mas kini nakaapekto sa ilang panag-uban. Ang kawadon nila sa privacy sa matag usa ang nagpagrabe sa ilang relasyon. Hinungdan kani adtong Hunyo 17, 2021, ang ika-123 ka adlaw nila nga panag-uban, nagdesisyon sila nga ipatanggal na ang kadena sa ilang mga kamot. Human gawas nun sa pagkakadena, i-anunsyo sa mag-uyab na magbulag na sila. Sa kasamtangan, i-anunsyo sa mag-uyab na ibaligya nila ang kadinang gigamit nila ug ang kwarta nga matigom gikan niini i-donate nila sa charity. Kana lang atong update para sa atong balitang espesyal. So manag-ingon Chel nga walay forever. Walay forever pero naay together. Wow naman. Mo na yung gusto na ko nimo ba? Apti kay ka mo tubag. Oo. Walay forever pero dunay Together. So together forever gyapon na dili. Kuan lang kasamtangan. Together again murag makadumdum mo pa sa badopod. Oo. Asa naman ka? Mm. Sige, final report, Chel. Para sa balitang espesyal, kini si Rachel Tilakas para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo, Rachel Tilaka, sa imong report karong buntaga. Oras na nato mga ka-Angel. Alas 7:46 na sa buntag. Sa atong pagpadayon mga kaigsunan, narita sa dugang pa natong sports news. Ito sa sports news mga kaigsunan. Marita sa sports news sa mga ka-Angel, dugang ni ha. About niya po ni Pacquiao mga kaigsunan. Perti magining kasikatan ni Pacquiao karon. Gi-confirman ni Senator Manny Pacquiao nga
Nanggandam na kaniya para sa sparring session na kauban si Coach sa Boboy Fernandez. Kani bisan na sobra duha ka bulan pa ang away nila kay Errol Spence Jr. sa hard work and discipline na matod niya nga sentro sa iyang training. Ag kamatuoran sa iyang bana nasa 40 hangtod 50% na ang iyang ensayo. Matod sa Pinoy Ring Icon gitutukan sa training ang strategy footworks o pagpalig-on sa stamina. Bisan importante nga masayran ang target nga estilo ni Spence. Unang nga bag-o sa team Pacquiao ang routine ni Pacman aron na dili mabaguan sa Amerika. Tungan sa paghigpit sa pagsulod sa audience sa wild card gym para makalikay sa coronavirus. Gikatakda ang face-off sa fighting Senator kay Spain sa malabot nga mga Agosto 21 o Agosto 22 sa diri sa Pilipinas mga ka-angel. Mana magkatukin natin bukan sa atong balita karong buntaga adlong Lunes June 28, 2021. Indon tagapagbalita aro sa Quezon Dinya. Ngalan sa mga news writer sila si Angel Sensulugan. Ang atong mga news contributors sila si Angel Totong Sambas, Drew Sanuria. Aga sila si Efren Celosia mga ka-angel. Irma Richel Tilakas. Aga Ricky Rial sa atong sports news mga ka-angel. Ano sa atong kapagpadayon mga kaisunan alas 7:50 na sa bundag. Ato sa kumusta ng atong mga kaigsunan diya sa may Cavite. Sila si Mark Abaw Dinya o Christian Abaw Dinya mga ka-angel. Ngayon man, pinabati ko rin ang mga, grabe akong apo manager. Ito kabuk akong apo. Sila si Leonica Ibon Fernandez Dinya, si Incheng o si Inchong, si Aliyah og si Amara, si Samuela og si Chunchon, si Marcos. Gano'n din ka Lens Dinya mga ka-angel. Pinabati ko rin ng happy anniversary, wedding anniversary. Sila si Dennis Garcia ag Genesis Dinya Garcia. Happy wedding anniversary sa inyong tanan, sa inyong duha. Ang sa tanang sa ulog sila nga wedding anniversary karong adlaw. Amo mga panginaot mga ka-angel lagi kan diri sa Angel Broadcasting News Online. Direta sa birthday, direta sa birthday mga kaigsunan be. Happy birthday! Alang sa tanan nagka-birthday karong adlaw, happy birthday sa inyo hang tanan. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday. Pero bawal gyapon ang social gathering. Muna magsaulog silang birthday karon ila lang sa ipaagi lang sa gyapon sa Zoom o di ba sa Messenger na lang ipakita inyo ang mga handa diya. Di ba inyong litson? Litson mga ka-angel nga gasinaw-sinaw ang likod. Ay! Pero pastilan makakaunt ang litson manager nga gasakit man na itong kagungkungan. Naunsa may nauntaan ni ay. Masakit naman na itong mga kumingking mga kaigsunan kung makakaunt ang litson. Sa ako itong magiging mo na magiging makaltikil man tayo gamay litson ay gay. Maramag mo, mga rintin. Kuntihan mo na yung tama ka-angel.
iyong kaarawan. Happy, happy. Okay, happy birthday sa nagsulog silang adlaw na tawhan karong adlaw o belated happy birthday kagahapon. Advance happy birthday sa mga mag-birthday pa lang ha. Niya atong Osbon mga ka-angel diriwang ng di ko alam kung ilang taon na ba sila. Awal tayo. Parang 4 years o 5 years. Nang wedding anniversary sila si Genesis ag si Dennis na diyan ron sa Dubai mga ka-angel. May ice cream. Sige, among mga dalangin namin na magkaanak na kayo. Di namin titigilang panalangin namin na magkaanak kayo. Ilan taon na ba? 4, 5 years. So, wala pang anak. Anyway, ang pagpanganak mga ka-angel, ang pagkaroon ng supling mga ka-angel ng anak, yan ay idaan sa panalangin. Ang iba nga niyan pupunta sa Ubando, Bulacan. Nagsasayaw sila ng Ubando sa Bulacan aron nga makaanak mga ka-angel. Pupunta ng Ubando magsasayaw. Birthday mo ngayon. Sige, katong nag-birthday karong adlaw, happy birthday Osbon na mo mga kaigsonan. May kanyang baon. Pidagi sab ning birthday song dire na to tapuson mga ka-angel ang ating programa ngayon, ang Angel nyo sa Patrol Afternoon Edition, Good Morning Edition. Niyang hapon mabati ninyo si Ryan Saricol Molo sa iyahang Angel News Patrol Afternoon Edition. Bangyapon sa itong news team mga ka-angel. Mga kagapon mga kaigsonan na sinatian ang grabe nga pagbaha diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ni Apaw mga ka-angel ang Bitan Ag Creek diha sa may Kamaman-an nag-agi mga kaigsonan ang tubig. Doon lagi sa kamensahe mga kaigsunan nga mayroon daw darating na baha. Pero may na lang kay medyo di man kayo lawom-sab sa sukwahe sa atong gilauman mga ka-angel nga paglawom sa tubig. Anyway, daghan sab kayo daghan kayo na epektuhan kagapong adlaw, kagapon sa hapon gumikan kay biglang baha mga ka-angel kanang diyan mo sa may barangay Lapasan may magani kami dire kay abinako og magbaha na pod kay pipila ka mag-adlaw mga ka-angel nga hinya ra man tong ulan na sulod man tubig dire sa moang studio. Pero kagapon na nagbaha dito sa Cagayan de Oro ay salamat tawa na gimi nagbaha nanay tubig pero ginagmay na lang gyud mga kaigsoon. So muna lagi nga nagdulot ng traffic mga kaigsonan ang kadalanan kagapon sa hapon mga kaigsonan gumikan sa pagdako sa tubig. Diya sa may parte sa may MUST mga kaigsonan kami kanang yang limkit kay dito po sa may Jarburha extension. Dito nagikan ang tubig mga kaigsunan na labihan pagkalawom ang tubig dito dapita. Sa may Maria Rina Hospital mga ka-angel kay naaman na dia ang pasubay nga to sa kining Bitan Ag Creek paubos dito sa may Limkit kay. So paggawas nga moapaw na dia mga ka-angel mo man nagian sa tubig. Paingon na siya dito sa Mercados Kugon. Lusot na dito sa may mga area mga ka-angel nga medyo mababaw. So, ang dunay drainage nga gihimo karon diha sa DPWH pero wa pa man gina unsa man wa pa na mahuman. Kani adtor pila ba nakatuig na mga igsunan na grabe ka gigastuhan og maya sa tong gobyerno pero wa gid na maresolba ang paglawom sa tubig dia. Abot sa ulan mga ka-angel na gina tubig maglangoy gina mga kutsi dia mga ka-angel. Pila unsa na nagipambuhat sa ato ang gobyerno gitas ana ang kalsada gibutangan na og dagko nga mga tawag na mga mega creek ba na paingon ito sa kani ang kadagatan mga ka-angel diya sa may pier o diya bagsak ang tubig pero nag-abot lagi sa baha diya dungan ang pagtaob sa dagat mga ka-angel
Mao na nga mo tagmo ang tubig ug dagat. Ang tubig bahagi kan diri sa ibabaw nya taob sa dito sa ubos dagat. So, di gyud ka sukol kanang nga gihimo nila nga na miga kanal diya mga ka-angel nga gihimo sa atong nga gobyerno. Kani kanang dalan diya sana ubos ra mi na kaayo. Napaingon ka to sa dating Coca-Cola mga ka-angel kanang Claro Emric to. Ubos ra mi kayo so gitas-an nila aron nga di gid mabasa kanang nga mga sakyanan nga moagi dia. Nig-abot sa tunga mga ka-angel alaw man ang overpass kay diha man magpundo tubig. Medyo paangat man na diya, medyo patungas man ang dalan patumbok ngadto sa Osminya. Muna nga gyud gyapon wa por gyapon maresolba kay mga kaigsunan kanang mga problema sa pagbaha diya sa MUST. Dako nga kolehiyo diya mga ka-angel at bang sa limkit kay baha gyapon mga kaigsunan. Dungan lagi sa pagtaas sa tubig sa dagat. Kay tao man kagapong adlaw mga ka-angel. Naling baha mga kaigsunan. Na resulta ang tubig nara kay Postiluala syudad. Diya sa may barangay Lapasan. Diya sa may Labela San Juan II, sa may Santo Niño. Diya sa may Dapits Kampalagar ay grabe tubig mga ka-angel. Daw kana kasigurado man ta nga ilagya po nang giplanuhan kung saan na sa ilang maayong buhaton diya mga ka-angel kay kanang mega culvert nga gihimo diya murag wa pa man siguro kay na wa pa kay na ma-utilize mga kaigsunan o wa pa man mahuman diha wa pa may mga construct diya nga mga kontraktor sa tunga-tungas dalan. Now ato Panginoon mga kaigsunan nga kana mahatagan gyud og ganing solusyon masolusyonan ka na nga pagdako sa tubig diyan nagabot ting ulan mga ka-angel. Sama lagi nga kanang medyo katong nag-eskwela pa ta mga ka-angel pa man kining kitkay wa pa man na puro man na mga kumpayan diya. Na may dako nga dayak diya pero ambot asar pa to nawala man tong dako nga dayak diya mga ka-angel. Kanang gabitan agrik muro man ning mabaw na. Kadaga lakaw ta diya mga ka-angel baklay ta kanyadto kon diya sa may barangay 34 35. Mo man ay barangay 35 diya nadto kanang kitkay wa pa man ay puro pa na kumpayan kanyadto mga kaigsonan na puro man na may creek diya nga taas pero asar man to nawala man to mga ka-angel. Man og pulon purso na diya, building ang nakabutang. Madang nga inig may siguro ana tanaw na sa atong gobyerno niya kalutan mga ka-angel aron ni andaloy sa tubig dire-diretso paingon dito sa ubos nga bahin mga kaigsunan kay kung puro na building diya niya wala hinlo-hinlo ang kanal siyempre nagabot sa ulan mo saya gina kay di man ka diretso ang tubig paingon sa ubos perti na gidugaya na mga ka-angel nga mga proyekto no. Dugay na ka ng mga problema. Sige, unsa na gastuhan na nagmaayo. Pero astilan, maugyapon resulta. Nag-abot sa ulan. Ang ato mga kaigsunan at mga motorista gasapir gyapon sa sayas tubig mga ka-angel. Ano, dito natapos ang atong pagpanaguban mga kaigsunan sa Angel News sa Patrol Morning Edition. Amo mga panginaot nga nakamos sa kapiska sa panglawas gyapon mga kaigsunan samtang na ni kay sika ni nga buntag. Ano man namilit na ko. Yan na po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong umaga. Ako si Angel Rose Quezon Dinya. Manang akong ka-team viewer si Angel Ryan Sericol mo lang among station manager. Bye-bye, may buntag to God with the glory. Dalay ko ng Diyos.